Hey guys, so ang topic natin for this video ay addition of fractions. So bago yon, i-review muna natin kung ano yung fractions. Ang fractions ay yung bahagi ng kabuuan. Halimbawa, ito yung pizza. Tapos, yung pizza, hinati ko sa 4. Tapos, yung isa, ibinigay ko sa kapatid ko. Ayan. Ngayon, ang fraction nito ay 1/4. Itong 4, tinutukoy niyan kung ilang slices lahat. Tapos, itong 1, yan yung kung ilan yung nagamit or inalis, ayan. So, ang tawag dito sa number sa taas ay numerator. Itong bar, yung line dyan, ang tawag dyan ay fraction bar. Ito namang number sa ilalim ay tinatawag na denominator. Ayan, so mag-move na tayo sa addition of fractions. Sa addition, meron tayong 3 cases. So yung una ay yung addition ng similar fractions. Similar fractions ang tawag natin kapag parehas sila ng denominator. Halimbawa ay 1/4, 2/4, 3/4. Ayan. So, paano ang addition kapag similar fractions? So, ang gagawin lang natin, 1/4 plus 2/4. Kapag daw parehas yung number sa ilalim, yung denominator, kokopyahin lang natin yan. Tapos, tsaka natin ipag-a-add yung numerator. So, 1 plus 2, yung number sa taas, 1 plus 2 ay 3. Kaya 3/4 ang final answer. Ayan. Kaya ito ang tinawag natin na final answer dahil hindi na natin siya malilowest term pa. Ang GCF na lang nitong numerator at yung GCF ng denominator ay 1. Hindi na natin siya mapapababa pa. Ayan. So, next question natin ay 4/7 plus 3/7. Tingnan natin, magkapareha sila ng denominator, kaya kokopyahin natin 7. Tapos, ipagpa-plus natin yung numerator, 4 plus 3 equals 7. Ngayon, itong fraction kasi pwede siyang isipin bilang division. Kaya, tingnan nyo ito. 7/7. Katumbas yan ng 7 divided by 7. Tapos, alam natin na any number divided by itself is equal to 1. Kaya yun ang final answer natin, 1. Ito na yung lowest term, yung simplified form ng 7/7. Ayan. So, mag-another example tayo. Paano naman kapag improper fraction? Halimbawa, 8/3 plus 2/3. Improper fraction ang tawag kapag mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. Pansinin nyo itong mga naunang fraction. 'Di ba itong 1/4? Mas maliit yung 1 kaysa sa 4. Ito, mas maliit yung 2 kaysa sa 4. Yun yung proper fraction. Yun yung laging itsura dapat ng fraction. Pero paano kapag improper fraction siya?
So, ang gagawin dyan, i-plus nyo muna sila ng normal. So, paano yung pag-plus? Tingnan yung denominator. Kapag parehas sila ng denominator, kokopyahin. 3. Tsaka ipagpa-plus yung numerator. Yun ay 8 plus 2 equals 10. Ayan. Tapos, naalala natin, ay, kailangan nga pala yung number sa numerator dapat mas mababa kaysa sa denominator. Kaya isi-simplify pa natin itong 10 over 3. Paano natin gagawin yun? Kapag ganyan, dun nyo na i-apply ulit yung division. 'Di ba yung fraction may hahalin tulad sa division? So, i-divide natin. 10 divided by 3. 10 divided by 3. Ilang 10 ang kasya sa 3? Okay, so 3 yun. Tapos, 3 times 3 ay 9. Ilalagay natin yan. So, 10 minus 9 is equal to 1. Ilang 3 ang kasya sa 1? Wala na. Hindi na kasya. So, meron tayong 3, remainder 1. Anong gagawin natin dito? Ngayon, itong nakuha nating whole number sa division, siya din yung magiging whole number sa fraction. Tapos, itong remainder na nakuha natin, meron tayong nakuhang remainder 1, yun na yung magiging numerator. Tapos, kokopyahin na natin yung denominator sa question. Kaya ang final answer natin ay 3 and 1/2. 3 and 1/3. 3 and 1/3. Ayan. So, ang tawag na sa ganitong itsura ay mixed number. Mixed number siya kapag merong whole number, tapos meron pa siyang katabing fraction. Yun ang mixed number. So, sunod naman tayo sa dissimilar fractions. Dissimilar fractions. Okay, so kanina, yung similar fractions, parehas yung denominator, similar. Pero, kapag dissimilar fractions, yun naman kapag magkakaiba yung denominator nila. Halimbawa, 1/4, tapos yung kasama niyang fraction, 2/3, tapos 5/6. Ayan, magkakaiba sila ng denominator. So, paano yung addition dito? Ang gagawin natin dyan, okay, so halimbawa, 1/3 plus 3/4. Ang gagawin natin dyan, hahanapin natin yung least common multiple. Yung least common multiple ng dalawang denominator. Least common multiple, yung pinakamaliit na number na parehas nilang sagot sa multiplication. Sampulan natin tong 3 tsaka 4. Ano ang sagot ng 3 sa skip counting? 3, 6, 9, 12, 15. Ayan. So, kailangan talaga memorize yung multiplication table para mas mapabilis yung process. Tapos, 4, 4, 8, 12, 16. Ayan. So, tingnan natin yung mga sagot nila. No? Ang pinagkaparehas nila dito ay yung 12. So, ibig sabihin, dahil so 12 yung LCM. Kaya 12 na yung magiging bagong denominator. Tapos, ang sunod na gagawin, 12 divided by yung original na denominator. 12 divided by 3 equals 4.
4. Okay, so 4 yung nakuha natin dito. Tapos, tsaka natin yun i-multiply sa numerator. Ulitin ko, pagka-divide, i-divide yung bagong denominator sa original na denominator. Tapos, yung magiging sagot nun, i-multiply sa numerator. So, example dito, 12 divided by 3 ay 4. Tapos, 4 yung nakuha natin, 4 times 1. So, 4 times 1 ay 4. So, 4 na ang isusulat ko dito. Tapos, 12 divided by 4. Dito na tayo sa kabila. 12 divided by 4 equals 3. Tapos, 3 times 3 equals 9. So, plus 9. So, ito na yung bago nating isosolve. Ayan. So, pero madali na lang yan. So, kokopyahin na lang yung 12. Tapos, 9 plus 4 equals 13. Tapos, napansin natin, ay, yung numerator, mas malaki kaysa sa denominator. Ay, tama. So, dapat nating ayusin. Kaya, magiging 13 divided by 12. 13 divided by 12, ilang 13 ang ilang 12 ang kasya sa 13. Yun yung ibig sabihin nito. So, mayroon daw isa. 1 times 12 ay 12. Tapos, 13 minus 12 ay 1. Ilang 12 ang kasya sa 1? Wala na. Hindi na kasya. Kaya, ang sagot natin dito ay 1 remainder 1. Ngayon, ang magiging sagot natin dito ay itong whole number 1. Tapos, itong remainder na 1, siya na yung numerator over yung denominator na 12. Kaya ito yung ating final answer. Sunod na tanong naman ay 3 over 5 plus 2 over 7. Ayan. So, yun yung dito sa first sample natin. Okay, so, dito sa first problem natin, hinanap natin yung LCM. Ngayon, ang ipapakilala ko naman sa inyo na way ng pag-solve ay yung tinatawag na butterfly method. Ngayon, paano yung butterfly method? Ang gagawin doon ay ipag-multiply itong dalawang denominator. So, 5 times 7 equals 35. Ayan, sobrang halaga pala ng multiplication table, kabisaduhin. Ayan. Tapos, 35 divided by, ayan. So, pag nasa butterfly method, ang gagawin, i-multiply yung dalawang denominator. Tapos, magki-criss-cross kayo. Yung numerator nung isa, i-multiply mo sa denominator nung isa. Tapos, yung numerator nung isa, i-multiply mo din sa denominator nung isa. So, 3 times 7, 21. Plus, 2 times 5, 10. Ayan. So, di ba napansin nyo mukha nga siyang butterfly. Ito yung pakpak niya. Ayan. So, 21 plus 10 ay 31 over 35. Ayan, tapos napansin natin, mas maliit yung numerator kaysa sa denominator, check. Tapos, yung GCF ng 31 tsaka 35, 1 din. Hindi na siya malulowest term pa. Kaya, ito na yung final answer natin. Ayan, so kapag nagsasagot kayo, kayo na yung pipili ng kung anong method yung gusto nyong gawin. O sige, mag-isang sample pa tayo. 6 over 5 plus 4 over 3. So, dito, ang napili natin gawin ay butterfly method ulit. Ano ulit gagawin?
ipagmumultiply yung dalawang numerator. 5 times 3 equals 15. Tapos, 15, tapos tsaka na natin gagawin yung crisscross. Okay, so, ito, yung numerator times denominator sa kabila, yung numerator dito, tapos denominator sa kabila. So, 6 times 3 equals 18 plus 5 times 4 equals 20. So, tsaka na natin ipagpa-plus, 18 plus 20 equals 38 over 15. Tapos nakita natin, ay mas malaki yung numerator kesa sa denominator. E di, dapat nating i-lowest term yun. So, mangyari dyan, 38 divided by 15. 38 divided by 15. So, ilang 15 ang kasya sa 38? Kasya ang 2. Ayan. Tapos, 2 times 15 equals 30. Ayan. Tapos, 38 minus 30 equals 8. So, nakuha natin ay 2, remainder 8. Tapos, kung mapapansin natin, okay. Sige. Pwede natin to i-simplify. So, magiging sagot natin ay 2 at 8 over 15. Ito ang ating final answer. Ayan. So, meron na tayong mixed numbers. Paano naman po kapag yung mismong tanong po sa amin ang mixed numbers? Halimbawa, ito sa mixed numbers. Halimbawa, ang tanong sa atin ay 8 and 1/3 plus 1 and 1/2. Paano dapat natin gawin dito? So, ang una nating dapat gagawin natin siyang improper fraction. So, naalala pa sa kanina yung improper fraction. Kapag ang improper fraction ay yung numerator mas malaki kaysa sa denominator. Dapat mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. So, paano natin gagawin yon? Ang gagawin natin doon ay i-multiply natin yung denominator sa whole number. So, tapos, tsaka natin ipa-plus sa numerator. So, ulit, i-multiply yung denominator sa whole number, tapos, ipa-plus sa numerator. So, sa question natin dito, 3 times 8 ay 24. So, 24 plus 1 equals 25 over 3. Ayan, kinopya ko lang yung totoong denominator. Tapos, plus, okay, so, i-multiply daw 2 times 1 equals 2. Plus 1, itong numerator na 1, 3. 3 over 2. Tapos, napansin natin, ano na sila? Dissimilar fractions na sila, magkaiba yung denominator nila. Kaya, ang dapat natin gawin ay yung pag-plus ng dissimilar fractions. So, pwedeng yung paghanap ng LCM or yung butterfly method. Ayan. So, gamitin ulit natin yung butterfly method. So, 3 times 2. 3 times 2 equals 6. Tapos, yung criss-cross natin, ito, yung pakpak, 25 times 2 equals 50 plus 3 times 3 equals 9. Ayan. So,
ang magiging sagot natin dito, 50 plus 9 equals 59 over 6. Tapos napansin natin, ay dapat pala kapag yung sagot sa question, dapat mas maliit yung numerator kaysa sa denominator. Kaya ang gagawin natin ay aayusin natin para maging mixed number. So 59 divided by 6. So ilang 6 ang kasya sa 59? So tingnan natin sa multiplication table. Sa multiplication table, ang pinakamalapit sa 59 na sagot ng 6 na mas mababa, dapat mas mababa sa 59 ay 54. So yun ay yung 6 times 9. So 9 ang sagot ko dito. 9 times 6 equals 54. Dapat laging mas mababa doon sa number na dinidivide natin. Ayan, ganito, 59. Ano yung sagot ng 6 na mas mababa sa 59? 54. 9 times 6 equals 50. So, 59 minus 54 ay 5. So, 9, remainder 5. Ayan. So, magiging final answer natin dito ay whole number na 9. Tapos, remainder 5, magiging numerator over 6. So, ito na yung ating final answer. Tapos, ang try natin ng isa pang problem. Paano kapag halimbawa 2 plus 5 and 6 over 4? Ayan. Paano po pag ganyan? Walang katabing fraction yung isa. Okay, so ang gagawin natin dito ay gawin nating parehas silang improper fraction. So, maalala natin na ang lahat ng whole number ay merong denominator na 1. Ayan. Tapos, so 2 over 1 na siya. 2 over 1. Tapos, okay, so i-rewrite ko 2 over 1 plus, gawin nating improper fraction nito, 4 times 5, 20. Plus 6, 26. So, 26 over 4. Tapos, napansin na natin, ay yung denominator po nila magkaiba. Okay, so tama yun. So, gawin ulit natin. O sige, ang gawin naman nating method yung paghanap ng LCM. Okay. So, ang LCM lagi ng 1, tsaka kung anong number ay yung sarili ng number. So, 4. Tapos, i-divide natin 4 divided by 1. Gaya lang ng method kanina. 4 divided by 1 ay 4. Times 2, 8. Plus, 4 divided by 4 ay 1. 1 times 26 equals 26. Tapos, tsaka na natin sila ipagpa-plus. 8 plus 26 equals 34 over 4. Ngayon, napansin natin kailangan natin siyang i-simplify kasi mas malaki yung numerator. So, 34 divided by 4. Okay, so aling sagot ng 4 sa multiplication table ang mas mababa kaysa sa 34? Yun yung 32. 4 times 8. So, 8 dito. Tapos, 8 times 4, 32. 34 minus 32 ay 2. So, 8 remainder 2 ang nakuha natin. Tapos, so magiging sagot natin dyan ay 8 and 2 over 4. Tapos, napansin natin, yun pong 2 tsaka 4, di ba ang GCF po niyan ay 2? Tama. So, masisimplify pa natin. Divide natin by 2, so magiging 2 divided by 2, 1. 4 divided by 2 ay 2. Kaya magiging final answer natin ay 8 and 1/2. Kasama pa rin si 8 ha. Sinimplify lang natin yung 2 over 4, pero kasama pa rin si 8 sa final answer.